Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Nakahanda daw po ang Senado na muling buksan ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte kung ang Supreme Court ay may reverse ang kanilang desisyon. Well, hanggang ngayon po ay hinihintay pa rin yung desisyon ng Supreme Court. Ano? Kung itutuloy man ito, ang impeachment, kayo po ba ay pabor sa muling pagbubukas ng impeachment trial ni Sara Duterte? Kung ako po ang tatanungin nyo, pabor po ako. Para malaman po natin kung totoo ba ang binibintang sa kanya. Para malaman natin, maliwanagan natin kung sino si Mary Grace Piatos at tuluyang mabuksan ang mga kahina-hinalang bank account ng mga Duterte. Yung joint account nilang mag-ama. Joint account ni Rodrigo Duterte and or Sara Duterte sa BPI dito po sa Julia Vargas sa Pasig. Ayan po yung in-expose ni dating Senador Antonio Trillanes na may joint account itong si BP Sara at kanyang tatay. Ano po? Bukod po dyan, yung mga recipients na nakatanggap ng confidential fund sa OBP na kakaiba yung mga pangalan, yan po ang ano dapat malinawan. Kasi po yung mga pangalan na yun, na ito nga si Mary Grace Piatos, marami pa po yun. Ito lang yung pinakasikat na recipients. Wala po, hindi po sila naka-register sa PSA. Basahin po natin. Senate ready to resume BP Sara impeachment if Supreme Court reverse ruling as per Soto. Soto, Senate will revive impeachment trial if Supreme Court reverse decision at Senate President Vicente Soto III said the Senate is prepared to reopen the impeachment trial of Vice President Duterte if Supreme Court continues it earlier ruling declaring impeachment article unconstitutional. Ito nga po ang malaking nakakadismaya dahil nga idiniklara po ng Supreme Court ng Korte Suprema ang impeachment articles ni BP Sara na unconstitutional dahil nga po doon sa tatlong impeachment na nakafile sa loob lang po ng isang taon. Ano po? Ang hindi po nila alam, isa nga lang po ang uh, isa lang po yung ano doon, yung pangatlong impeachment, yung naihain. Yung dalawa po, hindi po naihain yun. Na-archive po kaagad yun. Yung isa lang po, yung pangatlo, yung naihain na pinirimahan po ng mahigit 200 congressmen. Hindi ako nagkakamali, 215 yata yung mga congressmen na pumirma doon sa article of impeachment. Yung pangatlo, yung una, pangalawa, baliwala po yun. Hindi po tuloy na archive po yun eh. Yung pangatlo, yun ang pinagbasihan ng Supreme Court na kaya nila dineclare ang impeachment article na unconstitutional. Ayun po. Diyan po
Yan po ang masakit na katotohanan. Ano? Ito po, magpatuloy po tayo. The Senate itself, yes. If Supreme Court says they are reversing the decision, then we will move to reclaim the article of impeachment from the archive, so to said. In the August, in case was archived after the Supreme Court ruled it unconstitutional, BP Sara was impeached on February 5 by over 200 lawmakers alleged betrayal of public trust, graft, and other high crimes. Excuse me. Accusation she dismissed as a mere scrap of paper. Yan. Supreme Court has clarified that a new impeachment complaint may still be filed starting February 6, 2026. Sa isang taon pa po yan. Malapit na. October na tayo ngayon. October, November, December, January. 3 buwan na lang po. Kung hindi inaksyonan po ng Korte Suprema itong motion for reconsideration na ito ng na naka-file ng Congress, magre-refile po sila ng panibagong impeachment complaint kay Sara Duterte. Ayan po, ano? The Senate itself, yes, if the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the article of impeachment from the archive. Yan po ang sinabi ni Senate President Tito Soto. Ay, ito. Basa pa tayo ng komento, no? Oh, oh. You can reopen the impeachment case of BP Sara, but the accusation about the BNF, the BNF is already audited. Ano to? Audited and cleared the BP for misusing it. Account, COA, sabi daw ng COA, hindi maintindihan itong mga ano ito. Lumayo na. Back to Sara na naman. Pare-pareho ka. Pareho ka. 2000. Mga hindi marunong mag-comment itong mga to. Ito kasi yung mga maraming supporters ni Bibi Sara eh. Karamihan ng supporters nila, makapagsalita lang kung ano-anong sinasabi rito, hindi mo maintindihan. Dapat bawal na yang confidential fund. Kasi silang nasa gobyerno din ang di makaintindi ng ibig sabihin ng confidential fund. Bah, ikaw naintindihan mo? Ano ba ang confidential fund? Kaya tinawag na confidential fund dyan, ang sasabihin mo dahil confidential. Ang confidential fund, ang intelligence fund, may guidelines po yan para hindi po kayo pwedeng gumawa ng sari-sariling pangalan diyan tapos papipirma nyo sa ibang tao para makuha nyo yung pera. Ganun ba 'yon? Eh, may guidelines po 'yan, inu-audit po 'yan. Paano nga talagang mga taong to kung ito sigurado ako isa itong DDS eh. Ayaw na nga i-reverse ng Supreme Court ang decision. Final na ano pa ginagawa nyo. Hindi pa final kasi may apela pa po yan. Walang sinabing final ang Supreme Court. Hindi lang nila inaksyonan kasi nga, siyempre, may mga makaduterte din dyan. Hindi lahat ng sumang-ayon sa pag-declare na unconstitutional ang article of impeachment ni Sara ay makaduterte. Hindi po. Ako po naniniwala
na hindi po lahat yun. Hindi porke appointed sila ni Duterte, papayag na sila sa ganun. Hindi po ako naniniwala dyan. Matatalinong tao yung nandyan sa Supreme Court. Di ba halata ng masyado itong mga senator and congressman and other personalities yung hangarin nilang pagtulungan si BP para pabagsakin, halatang halata na talaga. Well, opinion mo yan eh. Wala akong magagawa dyan. Kasi isa kayong panatiko. Yes, para mapagtakpan ang flood control. Tanga, mapagtakpan ang flood control. Dami issue. Ang flood control ay ang umahawak ICI na ngayon. Ha? Ang dami talagang tanga ritong nagko-comment. No? Palibhasa, mag-comment lang kayo. Magko-comment kayo kahit hindi naman nakaayon. Dami issue bago para matakpan ang mga totoong magnanakaw. That's why recount ng vote is important habang wala pa ang bisang taong nakaupo mga buhaya na yan. Ito, hindi mo maintindihan ang mga sinasabi nito. Halatadong mga didiis na bobo. Sayang din yan. Kagusto ng mga kalyado muni. Ito, sigurado ako, tanga rin to. Nakapaghintay kahit nainip ng ilang taon, importante ma-impeach. Okay. Weather lang yan. Ha ha ha. Ikaw yun, weather. Okay. Ayan po ang report ng Senate na maaring buksan ang impeachment kung i-reverse ng Supreme Court ang kanilang pasya sa sa pagdeklarang unconstitutional. Ayan, tagal na po yung TRO niyan. Hindi pa nagre-release ang Supreme Court. Okay. Tayo naman po ay dumako dito kay Trillanes, no? Trillanes politics. Trillanes declare end of the Duterte era in Philippine politics. Sabi po ni hindi ko po sinabi. Ayon po kay Trillanes, declares end of the Duterte era in Philippine politics. Mahina na sila ngayon. Trillanes says Duterte influence has faded. Kumupas na raw. Former Senator Antonio Trillanes claimed that the era of dominance and influence of the Duterte family and their allies, which he said stretched from 2016 to 2022 and lingered into this year, has finally ended. According to Trillanes, the decline of their power has made them vulnerable, opening the door for accountability over alleged wrongdoing during their time in power. They had their heyday from 2016 to 2022, even reaching this year, but it's over. They're weak now. We can finally pursue accountability against these people, Trillanes said. His remarks came as he unveiled plans to seek justice against officials alleged involved in corruption and other controversies under the previous administration. Okay. Ito po ang pahayag ni Antonio Trillanes sa mga Duterte na ang era ng mga Duterte ay nagtapos na daw po
Ayon po yan kay Antonio Trillanes. Kasi po, nung panahon po nila talaga, si Rodrigo Duterte ay nanalong presidente noong 2016 dahil nga sa sinuportahan siya ng mga tao. Sinuportahan siya lalong-lalo na yung binanggit niya po kasi na ang malaking sumuporta sa kanya siguro itong naniniwala ako itong mga Marcos loyalist, no? Marami sa Marcos loyalist siya ang binoto dahil nga sa pagsabi niya na ipapalibing niya, papayagan niyang ipalibing si si Makoy, si Marcos Senior sa libingan ng mga bayani. Pero marami pong ano diyan nagprotesta gaya ng mga Liberal Party. Nagalit nga po diyan si Kiko Pangilinan eh. Nagalit po sila, nagprotesta sila hanggang makarating sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman nagdesisyon. Pinagbutuhan ng Korte Suprema kung papayagan nilang malibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at nanaig po ang yes na boto. Ano po? Kaya ang pagpayag ay nagawa ng Supreme Court, hindi po si Duterte. Kasi nga marami po ang nagprotesta doon sa kanyang desisyon. Inakyat sa Korte Suprema, ang Korte Suprema ngayon ang nag-decide. Pinagbutuhan ng mga maestrado sa Supreme Court, nanalo po ang yes. Ang pagkakaalam ko, walo yata yung yes. Tapos 4 ang no, 2 abstain. Yun po yata yung nabasa ko na po yan dati. Kaya lang kaya po tuluyang nailibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Yan po ang katotohanan dyan. At hindi po si Duterte ang nagpalibing dahil nga marami po ang kumontra. Ganyan po talaga ang demokrasi. Demokrasi. Ano? Pag may kumontra, aakyat yan sa Supreme Court. Supreme Court ang final. Sila po ang mag-i-interpret kasi sila ang final arbiter. Sila ang mag-i-interpret ng batas. Kung sinabi ng Supreme Court, sige, pagbubutuhan nila. Kung ano yung panalo, ayun na yun. Final and executory. Yan po ang trabaho ng Supreme Court. Okay. Ano po ang inyong opinion? Marami pong salamat sa pagtunghay sa aking vlog. Ano po? Maraming salamat ulit at mabuhay po kayo.